Sila po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong paksa tungkol po sa reliyon. Kasi may nagsasabi, hindi na raw kailangan ng reliyon. Sabi ng ibang mga bulaang propeta. At saka, ang kaligtasan hindi po once save, always save. Yan po ang paksa natin. Ang kaligtasan hindi po once save, always save. At saka sabi nila hindi na po kailangan ng reliyon. Yun po ang sabi ng iba. Kailangan po ng tao yung reliyon. Kaya ka nga magre-reliyon para magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Kasi po ang reliyon, ang ibig sabihin po kasi ng reliyon, pananampalataya, pagsamba at pagsunod sa utos ng Diyos. Yan po yung nakapaloob sa reliyon. At saka pagka binabanggit po yung pangalan ng Diyos sa samahan nyo, religion po yun. Ibig sabihin no, religion. Yan po ang paksa natin. Hindi po ang kaligtasan, once saved, always saved. At saka kailangan po ng taong religion para magkarelasyon sa Panginoong Diyos. Kasi ang religion, ano po yan, yung tuturuan ka ng Diyos ng kanyang mga aral. Sabi nga, ako'y banal, magpakabanal kayo. Yun po ang ibig sabihin ng reliyon, magpapakabanal tayo, sasamba tayo sa Diyos. Ang ibig sabihin po ng reliyon, may nakapaloob po kasi sa salitang reliyon, yung ayon sa Biblia. Pero ang ibig sabihin ng reliyon, pananampalataya, pagsamba, pagsunod po sa utos ng Diyos. Yun po, hindi po once save, always save ang kaligtasan. Yun po yung ating paksa. Ito po, basahin ko po sa inyo. Pag binabanggit po kasi yung salitang Diyos, ibig sabihin ng religion po yun. Yung meron kayong sinasamba, sinusunod na utos. Religion po yung ibig sabihin no, religion po yun. Yung may binabanggit niyo yung pangalan ng Diyos, religion po yun. At saka may sinusunod kayong utos. At saka yung religion ng Diyos, magpapakabanal tayo. Yun po yung religion, magpapakabanal tayo, tuturuan tayo ng Diyos na mabanal, magpakabanal. Ang pagpakabanal po kasi hindi po yan tayo binibigla ng Diyos, pinag-aaralan po yung pagpakabanal. Kaya nga, sabi ng Panginoong Jesus mag-aral kayo sa akin. Pasusumpungan ninyong kapahingan ng mga kaluluwa. Pag-aaral po yung ng mga salita ng Diyos, yung reliyon, para susundin natin. Sabi nga ng Panginoong Diyos, ako'y banal, magpakabanal kayo. Yun po yung ibig sabihin ng reliyon, susunod pananampalataya, pagsamba, pagsunod sa utos ng Diyos. Saka hindi po once saved, always saved ang kaligtasan. Kasi yung iba dyan, sabi nila, pag pumasok ka sa kanila, yun daw yung ililigtas. Tinawag yung pangalan nila, iglesia, yun daw yung ililigtas. Mali pong aral yun. Kailangan maabot natin yung kapuspusan ng katawan ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus para makabagi tayo ng kabanalan. Gaya naman ng sinabi ni Apostol Pablo. Ganoon po, pagka yung binabanggit po yung pangalan ng Diyos, reliyon po yun. Pagsunod po sa utos ng Diyos. Gaya si Pablo, may reliyon si Pablo si Pablo, ano siya Pariseo siya Ano siya, Judaism siya Sa reliyon siya ng mga Judaism dati. Ayun po, yung Judaism na yun, yung reliyon na yun, pagsunod sa utos ng Diyos. Ibig sabihin nung ganun. Kaya nga si Pablo, sa kautusan ay walang kapintasan, pariseo siya, sabi niya Ganun po. Kailangan po ng tao yung reliyon kasi hindi po relasyon, paano ka magkakarelasyon sa Diyos kung hindi mo alam yung utos? Kailangan alam mo yung utos para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Yun nga po yung yung reliyon, yung po magkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos kasi alam natin yung utos.
sinusunod natin. Yun po, hindi po once saved, always save ang kaligtasan. Ito po, pagka binabanggit po yung pangalan ng Diyos, reliyon po ibig sabihin nun. Kasi si Pablo, meron siyang reliyon eh. Ito po, sa sa may gawa 17:22 hanggang 23. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayo mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay, napapansin kong kayo'y lubang relyoso. O, relyoso, kailangan nila yung relyoso. Nababanggit dito yung reliyon. O, ito, basahin ko po sa inyo muli. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayo mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay, napapansin kong kayo'y lubang relyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon nga ang inyong sinasamba sa hindi ninyo pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibabalita ko. Yun o, pag binabanggit po yung pangalan ng Diyos na sinasamba nilang gano'n, reliyon po yun, ibig sabihin no, reliyon po yun. Pagka binabanggit po yung pangalan ng Diyos, kaya sabi rito sila ay lubang relyoso, sabing gano'n eh. Reliyon po yun, pagka binabanggit po sa samahan nyo, sa sekta nyo, yung salitang Diyos na may sinusunod kayong utos, religion po yun. Kailangan po ng tao yung religion. Kaya ka nga magre-religion para magkaroon ka ng relasyon sa Panginoong Diyos, para malaman mo yung utos. Kasi iba dyan sabi, hindi na raw kailangan ng religion, kailangan relasyon. Paano nga magkakaroon ng relasyon sa Diyos? Kailangan pumasok ka sa religion. Yung religion, dalawa lang naman po ang religion natin sa mundo Pagka nasa kalooban ng Diyos, sa Diyos po yun. Pagka hindi po sa kalooban ng Diyos, sa Diablo po yun. Dalawa lang po ang religion sa mundo. Isang sa Diyos at saka isang sa Diablo, sa demonyo. Ganun po yun. Pero kailangan po ng tao yung religion. Pag nasa kalooban ng Diyos, yun po yung tunay na religion. Ito po, basahin ko po sa inyo kasi yung religion, may ibig sabihin dun sa religion na yun. Ito sabi sa Santiago. Ito pong sabi ni Pablo sa religion. Ito po, sa may Santiago 1:26 hanggang 27. Kung sino may nag-iisip na siya'y relyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. O yun Kung nagre-reliyon ka, tapos hindi mo nang pinipigil yung dila mo sa pagsisinungaling, ang reliyon mo, walang kabuluhan, sabi ni Apostol Pablo. Ulitin ko po, tapos papatuloy ko. Kung sino man ay nag-iisip na siya relyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. At pag-ingatan walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Dakila daw yung reliyon kung dinadalaw mo yung mga ulila at babaeng bao, kung pinapractice po yung gayon. Tapos, iingatan mo yung sarili mo na wala kang dungis sa sanlibutan. Paano mo maiingatan yung sarili mong walang dungis sa sanlibutan? Kailangan alam mo yung mga utos para makaiwas ka sa mga masasama, hindi ka magkaroon ng dungis, hindi ka magkaroon ng kasalanan. Marami po ibig sabihin ng nakapaloob sa salitang reliyon nito dalawin ng mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. At ingatan walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Iingatan mong wala kang dungis sa sanlibutan. Kaya kailangan po ng reliyon. Ang reliyon kasi, isa lang naman reliyon natin nga. Pagkaya nga sa kalooban ng Diyos, sa Diyos po yun.
Ang reliyon po kasi, tuturuan tayo ng Diyos na magpakabanal. Yun po. Sabi nga ng Panginoong Diyos, ako'y banal, magpakabanal kayo. O yun po, yun. Turuan tayo ng magpakabanal ng Diyos. O dadala, yung pinapractice yung gano'n, yung dinadalaw yung mga ulila at babaeng bao, iniingatan yung sarili sa sanlibutan na walang dungis, yun po yung tunay na reliyon ng Diyos. Sa reliyon po, sa Diyos po yung reliyon na gano'n, yung pinapractice po yung ganong mga gawa. Dinadalaw yung mga ulila at babaeng bao, at saka iniingatan yung sarili na walang dungis. O para maingatan mong walang dungis ka, kailangan alam niyo po yung mga utos. Alam niyo po yung utos ng Diyos para maingatan niyo po yung sarili niyo. Yun po, ang reliyon kasi, pagsunod yan sa utos ng Diyos eh. Sabi nga, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. O ito, basahin ko po sa inyo sa Levitico. Ito po sa Levitico 19:1 hanggang 2. At silita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. O yun po yung reliyon ng Diyos, yung nagpapakabanal tayo, yung ingatan natin ating sarili na walang dungi sa sanlibutan. Yun po yung reliyon sa Diyos. Hindi po relasyon, hindi po once saved, always saved. Dahil kung halimbawa tinawag ka na meron kasing ganyang sekta, pag pumasok ka raw sa kanilang samahan, ligtas ka na. Hindi po ganun. Pumasok ka na, yun daw yung tinubos, pumasok ka raw sa iglesia, yun daw yung tinubos, ligtas ka na. Hindi. Magpa-practice ka pang iingatan mong sarili mo na walang dungi sa sanlibutan, magpapakabanal ka hanggang sa abutin natin ang katawan, pagkakaisa sa katawan ng Diyos, sa katawan ni Kristo, ganun. Hindi po yung papasok ka doon, ligtas ka na, hindi po ganun ang aral. Pumasok ka sa kawan, ligtas ka na sa kanyang mga iglesia, maling aral po yun. Papraktisin mong magpakabanal. Yung pagpakabanal, pinapractice po yun. Hindi po tayo binibigla ng Diyos na kailangan mag-aral muna tayo ng kanyang mga salita para matutunan natin, susundin natin. Yun po yung reliyon sa Diyos. Yung pinapractice yung sarili na walang dungi sa sanlibutan. Yun po ibig sabihin ng reliyon. Kailangan po ng tao yung reliyon. Si Pablo nga may reliyon sa may Judaism nga siya, di ba? Dati siyang reliyon sa Judaismo. Kailangan po ng tao yung reliyon. Yung reliyon, tuturuan tayo ng Diyos ng magpakabanal, pero hindi tayo binibigla ng Diyos na tinawag tayo ng Diyos, banal na tayo, hindi. Ligtas ka na, tinawag ka sa Ebanghelyo, pumasok ka, ligtas ka na, hindi. Papraktisin mo pang magpakabanal hanggang sa abutin natin yung hanggang kapuspusan ng katawan ni Kristo. Sabi nga, masaya ng alipin na matulad sa kanyang Panginoon. O ganun, kailan matulad ka, maging sakdal ka. Ganun po yung tunay na kaligtasan, yung pinapractice po yung mga salita ng Diyos, sinusunod. Hindi yung once saved, always saved. Pag tinawag ka, ligtas ka na, hindi po ganun yun, kaligtasan. Ang kaligtasan po, pinapractice yung kabanalan. Sabi nga ng Diyos, ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Yun po ang sabi ng Panginoon, ng Diyos. Ito, basahin ko po sa inyo rito. Kasi hindi po once saved, always saved ang kaligtasan. Sabi nga sa inyong pagtitiis, ipagwawagi nyo ang inyong mga kaluluwa. Dito po sa 21 ng Lucas. 21:19. Dito po sa 21:19 ng Lucas. At sa inyong pagtitiis, ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. O yun, sa pagtitiis natin, sa pagsunod ng Diyos, doon tayo maliligtas, ipagwawagi natin ang ating mga kaluluwa. Sabi nga sa ibang talata, ang magtitiis hanggang sa wakas, ang maliligtas, sabi ng Panginoong Yesus. Dito po sa Mateo naman po.
sa Mateo. Ito po sa Mateo 22. At kay kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Ayun po, maliligtas. Kailangan pinapractice po yung sarili na walang dungi sa sanlibutan. Papracticein po natin yung mga utos ng Diyos, sinusunod natin, ganun. Sabi nga ng Diyos magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoong ng Diyos ay banal di ba? Sabi po sa Levitico. Meron din dito po sa unang Pedro, sabi ng Diyos dito, siya ay banal, magpakabanal kayo. Sa unang Pedro 1:16, sapagkat nasusulat, kayo magpakabanal sapagkat ako'y banal. Magpapakabanal ka, magpa-practice ka, ingatan mo ang sarili mo na walang dungi sa sanlibutan. Yun po yung tunay na kaligtasan, hindi yung once saved, always saved. Tinawag ka sa ebanghelyo, sa iglesia, ligtas ka na. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun ang kaligtasan. Pinapractice yun. Sinusunod po yung mga utos ng Diyos. Ayun po, yun po yung, hindi po hindi po once saved, always saved. Kailangan magtitiis ka, papracticein mo yung sarili mo na magpakabanal sa utos ng Diyos, susundin mo. Pero hindi tayo binibigla ng Diyos kasi yung kabanalan, pinapractice po yan hanggang sa mabot natin ang katawan, kapuspusan ng Diyos. Ito po sabi sa sa may unang Timoteo 4:7, pinapractice po yung mga salita ng Diyos, yung mga kabanalan. Hindi po tayo binibigla ng Diyos na tinawag ka, banal ka na agad, hindi. Mag-aaral ka ng kanyang mga salita hanggang sa maging mabanal ka, hanggang sa masunod mo. Yun po yung tunay na kaligtasan, hindi yung nabasa niyo yung iglesia, kayo na ililigtas, para kayong once saved, always saved nun. Pumasok ka, ligtas ka na. Hindi po ganoon. Mag-aaral ka muna ng mga salita ng Diyos, papracticein mo muna yung mga salita niyang utos para makasunod ka. Ito po sa unang Timoteo 4:7. Datapwat, itakwil mo ang mga katang masasama at walang kabuluhan. At magsanay ka sa kabanalan. Pinagsasanayan yung kabanalan. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Yun, pinapractice po yung kabanalan, yung mga salita ng Diyos hanggang sa matupad natin yung utos. Yun po, hindi yung once saved, always saved. Sabi nga ng Diyos ang magtitiis hanggang sa wakas siyang maliligtas papracticein nyo yung mga, yung utos ng Diyos, susundin nyo po hanggang sa, ito, basahin ko po sa inyo. Basahin ko po sa inyo muli sa unang Timoteo 4:7. Tatapwat, itakwil mo ang mga katang masasama at walang kabuluhan. Magsanay ka sa kabanalan. Magsasanay ka sa kabanalan, sa mga aral ng Diyos para masunod mo. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan, may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Pinapractice mo yung mga utos ng Diyos para maligtas ka. Ibang sekta dyan hanggang ngayon hindi pinapractice yung paglalasing yung mga gawa ng kadiliman. Nakikita ko sa kanila, ganun. Hindi po yun ang tunay na reliyon, mga bulaan yan. Sabi nga, makikilala ninyo ang mga bulaang propeta sa kanilang mga gawa. Mga ganyan, may mga ganyang sekta, mga reliyon, may nakalaan sila sa pag-iinom, sa paglalasing, yun. Meron sila nakalaan doon. Hindi po yun ang mga banal ng Diyos. Mga maling sekta po yan, maling pananampalataya. Yun po, yung hindi po once saved, always saved. Kasi nga mamaya babasahin ko sa inyo dito na, kasi nga, pag tinawag ka sa ebanghelyo, sabihin, ligtas ka na, hindi po ganon. Sabi nga, yung lalaking pinagaling ng Panginoong Hesus, huwag ka na magkasala. Yung babae, ganon din, huwag ka na magkasala. Sabi ng hindi po ganon yung
yung real yung tama, yung pinapractice yung paglalasing. Papracticein niyo po yung aral, yung iiwas ka sa mga kalasingan, ganun po, sa mga lahat ng kalasingan. Kasing sa alak, sa mga kalayawan, sa mga maraming mga lasinggo eh. Ganun po, ang reliyon sa Diyos, pagpakabanal po yan, hindi po yan pagpapakarumi. Si Apostol Pablo, may reliyon siya. Ito, basahin ko sa inyo ang reliyon ni Apostol Pablo. Dati siyang Hudyo siya. Reliyon yung kay Pablo, religion niya dati, Judaismo. Pareseyo siya, walang kapintasan sa kanyang mga utos. O, ito po, sabi ni, kaya kailangan po ng tao yung reliyon. Kasi kung wala kang reliyon, hindi mo malalaman yung aral ng Diyos. Ang reliyon sa Diyos yan. Pagka mali ka naman ng gawa, sa diablo po yun. Ito po, basahin ko po sa inyo ito sa Galatia. Sa Galatia 1:13, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa reliyon ng mga Hudyo, kung paano aking iniusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. O yun reliyon siya, Hudyo siya, Judaismo siya Pariseyo si Pablo At ako'y nangunguna sa reliyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibasa'y totoong masikap ako sa mga salit-sabi ng aking mga magulang. Yun po, reliyon po niya Hudyo siya, Judaismo siya Pariseo siya na walang kapintasan, sumusunod siya sa utos. Babasahin ko po sa inyong muli dito sa Galatia 1:13 hanggang 14. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamuhay ng nakaraang panahon sa reliyon ng mga Hudyo, kung paanong aking iniusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa reliyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang. Sa aking mga kababayan, palibasig totoong masikap ako sa mga saling sabi ng aking mga magulang. Yun Meron yun si Pablo, Judaismo siya. Kaya kailangan po nating reliyon kasi mga bulaan po yung nagsasabi ng mga hindi na raw kailangan ng reliyon, kailangan relasyon. Ang reliyon sa Diyos yan. Para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, sumunod ka sa utos. Sabi nga, kung di ko kayo hugasan ng paa, wala kayong kaugnayan sa akin. Ayun, para mahugasan ka ng paa ng Panginoong Yesus, sabihin, sumunod ka sa utos niya. Yung paa mo hindi nalalakad sa kasamaan. Ganun po yun. Kung di kayo hugasan, sabi ng Panginoong Yesus, wala kayong ugnayan sa akin. Yun. Hugasan natin yung paa natin, masamang lakad ng paa sa mga aral ng Diyos. Ganun po yung ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Ito po si Pablo, Pariseo siya Hudyo siya, tapos Pariseo siya, wala siyang kapintasan sa utos. Ito po si apostol na si Pablo. Pariseos po si Apostol Pablo. Ito po sa Pilipos 3:5. Patuloy, at tinuli na ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angka ng Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo. Tungkol sa kautusan ay Pariseo. Pariseo si Apostol Pablo, sa reliyon ng mga Judaismo siya ang mga Hudyo. Tungkol sa pagsisikap ay nag-uusig sa iglesia. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Kita nyo nga si Pablo, nag-practice sa utos, wala siyang kapintasan. Sabihin, hindi mo siya mahatulad na siya may kasalanan si Pablo. Sabi sa banal na kasulatan, Ito, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Kita nyo nga, wala siyang kapintasan, pinaktis niya yung mga aral ng Diyos, sinunod niya, wala siyang kapintasan.
Ganun po yung nagre-reliyon, nagpapakalinis. Ang dalisay na reliyon ay ito, dalawin ng mga ulila at babaeng bao sa kanilang kapigatian, na ingatan ng sarili na walang dungis sa libutan. O gaya ni Pablo, wala siyang kapintasan sa kautusan. No? Tungkol sa kabanalan na sa kautusan ay walang kapintasan. O, kita nyo nga, walang kapintasan si Pablo pariseo siya, sumusunod siya sa mga utos, pinapractice niya yung mga aral ng Diyos. Ganun po, kailangan po natin yung reliyon kasi may nagsasabi hindi na raw kailangan ng reliyon. Tapos once saved, always saved. Hindi po ganun. Yung tinawag sa Ebanghelyo na tayo na nga ligtas sa biyaya o ligtas ka na. Niligtas ka lang ng Diyos noon sa mga gawa ng kadiliman pag sa Panginoong Hesus ka. Yung alang, mag-aaral ka ng kabanalan ng mga salita niya para mabanal ka, matubos ka sa mabanal ka ng Panginoon, ipapractice mo yung kanyang mga aral. Yun po yung tunay na kaligtasan, hindi po yung kasi nga pagka yung di mo alam yung aral, ano po yun, maaaring pasukin ka pa ng dyablo. Sabi nga ng Panginoong Yesus mapaglingkod kayo sa Panginoon, maningas sa Espiritu. Sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa Roma. Kasi nga, pagka kailangan maningas tayo sa Espiritu. Sabi nga, sa kakulangan ng gatong, namamatay ang apoy. Kailangan mapaglingkod tayo sa Diyos. Namamatay yung apoy. Huwag niyong patayin ang ningas ng Espiritu. Kailangan maningas tayo sa Espiritu, mapaglingkod tayo sa Panginoon. Yan po ang utos ng Diyos. Ito. Kasi nga, pagka ganon, papasukin ka ng dyablo pagka yung wala kang aral sa pusong sinusunod. Magiging sinagoga ka ng dyablo pagka wala kang aral na sinusunod. Yung once saved, always saved, tinawag ka sa iglesia, tapos ligtas ka na. Hindi po ganun. Kailangan, pinapractice po natin yung mga aral. Sabi nga, maningas kayo sa Espiritu Huwag yung patayin ang ningas ng Espiritu. Sapagkat sa kakulangan ng gatong, namamatay ang apoy. Kailangan mapaglingkod tayo sa Diyos. Ito po, sa may Roma 12:11. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. O yun maningas tayo sa Espiritu, kailangan mapaglingkod sa Panginoon. Ganun po. Palagi tayong mag-aaral. Sabi nga ng banal na kasulatan, pag-aralan tayo sa isa't isa. Sabi ng banal na kasulatan. Mag-aaral tayo, pa-practicein natin yung mga utos ng Diyos. Ganun po yun. Hindi po yung once saved, always saved. Kailangan mag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos, tapos susundin po natin. Yun po. Ito, yung mag-aaral po tayo, mapaglingkod tayo kailangan sa Panginoon, hindi natin pinapatay yung ningas ng Espiritu. Ito po sa Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ng ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas, nalapit na ang araw. O yun, nag-aaralan tayo araw-araw sa Diyos. Yung mga dating iglesia nga, araw-araw silang nasa templo, di ba? O yun po yung, kasi nga pagka yung wala kang aral ng Diyos, papasukin ka ng demonyo. Pagka hindi mo sinusunod yung utos ng Diyos, papasukin po kayo ng diablo nun. Ito po, kailangan mapaglingkod tayo sa Diyos. Ang diablo po naman, pagka walang laman sa puso ng aral ng Diyos, doon siya pumapasok. Kailangan alam po natin yung aral ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi nga pagka hindi ka nag-aral ng salita ng Diyos,
masisilo ka ng dyablo, papasukin ka, gagawin kang bahay ni Satanas. Kailangan mapaglingkod, maningas tayo sa Espiritu, mapaglingkod tayo sa Panginoon. Ito po sa unang, hindi po always, once saved, always save ang kaligtasan. Kailangan hanggang sa wakas ng buhay mo, yun, kailangan naglilingkod ka sa Diyos para maligtas ka. Hindi mo kinalilimutan yung aral niya, sinusunod mo. Kasi nga, papasukin ka ng dyablo pagka yung wala kang alam sa aral, walang aral sa puso mo. Ito po sa Timoteo 3:6, hindi baguhan, baka siya'y kung magpalalo ay mahulog sa kapintasan ng dyablo. Bukod dito, dapat din naman siya'y magkaroon ng mabuting patotoo na nga sa labas. Baka mahulog sa kapintasan at silo ng dyablo. O, baka masilo ka ng dyablo pagka wala kang alam sa aral ng utos ng Diyos na sinusunod. Pinapractice po yung mga aral ng Diyos, sinusunod po yan. Hindi po yung pumasok ka, once save, always save, ligtas ka na, maling aral po yun. So, kailangan po ng taong reliyon kasi nga hindi ka mababanal kung wala kang reliyon. Paano ka magkakaroon ng relasyon? Kailangan mag-reliyon ka, pumasok ka sa iglesia, sa church ng Panginoong Yesus. Doon ka nga mag-aaral ng mga salita ng Diyos sa church, sa mga sugo. Ito, basahin ko po rin po rito sa inyo, kay kalawang Timoteo 2:25, nasawing may kaumuan ang mga nagsisalangsang. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos sa pagsisisi, sa ikaalam ng katotohanan, at sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumibiyag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. O yun, pag di mo alam yung aral ng Diyos, wala kang alam sa utos, baka masilo ka ng dyablo ayon sa kanyang kalooban, bibiyagin ka ng dyablo. Yung dyablo pa naman pag pumapasok yun sa puso ng tao pag wala kang alam sa aral ng Diyos. Basahin ko pa sa inyong muli. Nasawing may kamuan ang mga nagsisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan, at sila'y makakawala sa silo ng dyablo na bumibiyag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Yun, pinapractice mo dapat yung mga aral ng Diyos. Sinusunod mo para hindi ka masilo ng dyablo. Ganun po, hindi po once save, always save. Kailangan po ng tao yung reliyon. Kasi parang once save, always yung aral nila Pag pumasok ka sa kanilang iglesia, ligtas ka na raw Hindi po ganun. Mali pong aral po yun. Kailangan pa-practicein mo yung mga aral ng Diyos. Sabi nga, dalawin ng mga ulila at babaeng bao sa kanilang kapigatian. At ingatan ang sarili na walang dungis sa sanlibutan. Para maingatan mo yung sarili mo na wala kang dungis sa sanlibutan, sumunod ka sa utos ng Diyos. Kaya yun po yung dakilang reliyon, yung sumusunod sa utos ng Diyos, yung wala kang dungis. Ang reliyon naman sa Diyos naman yan Pagka mali ka ng gawa, sa dyablo po yun. Ganun po. Ito, kailangan si Pablo nga hindi sa nagtamo na siya no? Sabi ni Pablo rito. Pre-practice niya pa yung aral ng Diyos sabi niya dito. Ito muna, basahin ko muna sa inyo sa Efeso. Ang kabanalan, ang reliyon, hanggang sa maabot natin yung kapuspusan ng Diyos. Sabi sa banal na kasulatan, hanggang sa mapuspos tayo ng kapuspusan ng Diyos. Ito po sa Efeso 4:12. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos ng paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Yun magpa-practice ka hanggang sa yung katawan mo matulad sa Panginoong Yesus na banal. Yun po yun, hindi po once save, always save. Kailangan practicein mo yung mga aral ng Diyos hanggang sa makabagi tayo sa kabanalan ni Kristo. Hanggang
hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, hanggang sa maabot natin yung kanyang kabanalan, yung katawan. Ganun po. Pina-practice po natin yung katawan natin sa kabanalan. Hindi po yung pumasok ka dun sa sekta nyo, ligtas na kayo, mali po yun. Basahin ko po sa inyong muli. Sa 4 ng Efeso 12 hanggang 13. Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Yun, hanggang sa maabot natin yung kapuspusan ng katawan ni Kristo, yun po yung tunay na kaligtasan. Hindi yung once save, always save. Baling aral po yun. Pag pumasok ka sa iglesia ng mga bulaan, ligtas ka na daw, yun daw ililigtas. Mali pong aral yun. Si Judas nga, hindi nga naligtas, nakapasok na nga. Hindi rin naligtas, si Solomon, leader pa nga. Hindi nga sila nakapuspos ng katawan ni Kristo, hindi nila naabot yung kabanalan ni Kristo, kaya hindi sila naligtas. Yun po, kailangan maabot natin yung kabanalan ng Panginoong Hesus. Maabot natin yung katawan ng kapuspusan ng Panginoong Hesus. Yun po yung tunay na kaligtasan, hindi po yung pumasok ka sa iglesia nyo, tapos once save, always save, ligtas ka na. Mali po yun. Ito nga si Pablo hindi niya pa inaring inabot O sabi to, eto, basahin ko rito sa inyo sa ibang verse ng talata ng Biblia sa Filipos 3:12. Ito, sabi ni Pablo, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko, yaong kinabutan naman sa akin ni Kristo. O yun hanggang sa maabot niya yung kapuspusan ng katawan ni Kristo, pero tinawag na siya, nasa loob na siya ng church, leader pa si Apostol Pablo. Pero hindi niya sinasabing nagtamo na siya, na siya. Baka sakaling maabot niya yung kapuspusan ng kabanalan ni Kristo, yung sabi ni Pablo. Yun po yung tunay na kaligtasan, yung maabot natin yung kapuspusan ng kabanalan ng Panginoong Hesus. Hindi po yung pumasok ka sa kawan nyo, ligtas na, yun daw ililigtas. Maling aral po yun. Parang once save, always save. Gaya ng ibang reliyon. Hindi na kailangan daw ang reliyon. Once save, always save. Kailangan relasyon. Paano ka magkakarelasyon sa Diyos? Kailangan magpahugas ka ng paa. Sabi nga ng Panginoong Hesus kung di ko kayo hugasan ng paa, wala kayong ugnayan sa akin. Wala kayong ugnayan. Kaya nagpahugas ka. Yung sabi ng hugas, tuturuan ka para yung lakad ng paa mo, hindi na masama ang lakad mo. Yun po ibig sabihin nun. Hindi na masama ang lakad mo. Yun po ibig sabihin ng paghuhugas ng paa ng Panginoong Hesus. At basahin ko po sa inyo muli. Sabi ni Pablo, hindi niya pa naabot Sa Filipos 3:12, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko, yaong kinabot naman sa akin ni Kristo. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Tatapat isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Tinutungo pa niya pa yung mga bagay na hinaharap. Hindi niya pa nga, nasa loob na si Pablo ng church leader na siya, pero hindi pa siya nagtamo. Baka maabot niya yung kinabutan ni Kristo, yung kapuspusan ng kabanalan ng katawan ng Panginoong Hesus. Ganun po yung kaligtasan hanggang sa maabot natin yung kabanalan ng katawan ng Panginoong Hesus. Hindi yung once save, always save, tapos papasok ka sa kawan, ligtas ka na. Maling aral po yan ng mga bulaan yan. Maling aral po yan, yung papasok ka, tapos hindi ililigtas. Mali. Kailangan hindi na kayo magkakasala. Kasi nga, kailangan susundin mo yung aral. Kasi nga, pagka wala kang aral, gagapusin ka ng dyablo. Ito sa tatalian ka ng dyablo. Ito sa sa may 11:24 ng Lucas. Pagka wala kang alam sa aral ng Diyos,
papasukin ka ng, tas hindi mo pinapractice, papasukin ka ng diablo nun. Pagka yung hindi mo alam yung aral, ito. Tatalian ka ni Satanas, bibiyagin ka, sisiluin ka pagka hindi mo pinapractice yung salita ng Diyos. Ito po sa Lucas 11:24 hanggang 26. Pagka ang karumal-dumal na espiritu ay lumabas sa isang tao ay lumalakad sa mga dakong walang tubig. Humahanap ng kapahingahan at pagka hindi makasumpong ay sinasabing babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasusumpungan, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama pa ng 7 pang espiritu na lalong masasama pa kaysa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon. At, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yon kaysa una. O yun o, pagka hindi mo pinapractice yung salita ng Diyos, papasukin ka ng demonyo, lalo ka pang sasama eh. Sabi rito sa banal na kasulatan eh. Kailangan pinapractice nyo, hindi po one save, always save yung kaligtasan. Kailangan pinapractice, ginagawa hanggang sa maabot natin yung kapuspusan ng katawan ng Panginoong Hesus. Ganun po yun. Pinapractice po natin yung mga aral ng Diyos, sinusunod po natin. Pero hindi tayo binibigla ng Diyos. Diba sabi sa Timoteo, pinapractice nila, pinagsasanayan yung kabanalan. Ito, basahin ko po sa inyong muli sa Lucas 11:24 hanggang 26. Pagka ang karumal-dumal na espiritu ay lumabas sa isang tao ay lumalakad sa mga dakong walang tubig. Na umahanap ng kapahingahan at pagka hindi makasumpong ay sinasabing babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasusumpungang walis na at nagagayakan. Kung magkagayon, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama pa kaysa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon. At nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa ng una. O, tanyo nga, pagka hindi mo pinaktis yung salita ng Diyos, gagapusin ka, sisiluin ka ng diablo, sasama ka ng sasama, sisiluin ka. Ganun po, kailangan pinapractice po natin yung salita ng Diyos, tapos laging may laman yung puso natin ng salita ng Diyos para hindi po tayo pasukin ng masasamang espiritu. Ito, may mababasa rin po tayo rito sa 12:13. Ginapos nga ng ano yun. 12:43. Kasi nga, pagka hindi mo practice yung salita ng Diyos, gagapusin ka ni Satanas. Kaya nga si Maria Magdalena ito po sa 13:11 ng Lucas. Lucas 3:13. Kasi nga dito, merong ginapos yung diablo. Dito po sa Lucas 13:10. Pagka wala kang alam sa aral ng Diyos, gagapusin ka ng diablo, sisiluin ka. Kaya pinapractice po. Ito po sa ang talingaga ng Panginoong Hesus sa Lucas 13:10 hanggang 16. Mahaba-haba po to. At siya nagturo sa mga sinagoga ng araw ng Sabat. At narito ang isang babaeng may espiritu ng sakit na may 18 taon na at totoong baluktot at hindi makaunat sa anumang paraan. At nang siya'y makita ni Jesus, ay kanyang tinawag siya at sinabi niya sa kanya, "Babae, kalag ka na sa iyong sakit." Binatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya at pagdakay siya'y naunat at niluwalhati niya ang Diyos. At ang mga pinuno ng sinagoga dala ng kagalitan sapagkat si Jesus ay nagpagaling ng Sabat at ay sumagot at sinabi sa karamihan,
May 6 na araw ang mga tayo dapat magsigawa. Kaya sa mga araw na iyan, siparito kayo at kayo'y pagalingin, at huwag sa araw ng Sabat. Tatapat, sinagot siya ng Panginoon at sinabi, kayong mga pagkaimbabaw, hindi baga kinakalagan ang bawat isa sa inyo sa araw ng Sabat? Sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno sa sabsaban at ito'y inilabas upang painumin. At ang babaeng ito, anak ni Abraham, na tinalian ni Satanas. O kita nyo, tatalian kayo ni Satanas pagka wala kayo alam sa aral ng Diyos, hindi nyo sinusunod. O ito, basahin ko sa inyo muli. At ang babaeng itong anak ni Abraham, na tinalian ni Satanas, narito, sa loob ng 18 taon, hindi baga dapat kalagan ang taling ito sa araw ng Sabat? Samantalang sinasabi niya ang mga bagay nito ay nangapaya ang lahat ng kanyang mga kaalit at nangagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kanyang ginawa. Ayun o, pagka hindi wala kang alam sa aral ng Diyos, hindi mo sinusunod, hindi mo pinapractice, sisuliin ka ng dyablo, itatalian ka sa maraming kapigatian darating sa iyo. Sabi nga, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at kayamanan. O yun, bibigyan ka ng maraming pasan. Sabi ng banal na kasulatan, dadami ang kalumbayan nila naglilingkod sa ibang mga Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Dadami mga kalumbayan mo, tatalian ka ng dyablo. Ngayon, pinapractice po kailangan yung salita ng Diyos, sinusunod. Hindi po once saved, always saved. Kasi pagka hindi po natin sinunod yon, tatalian kayo ng dyablo. Kita nga si Maria Magdalena, o pinalabas yung dyablo sa kanya, di ba po? Ganun po, kailangan sinusunod po natin utos ng Diyos, hindi po Sabi nga rito, kailangan hindi kayo nagkakasala. Kasi sa Diyos, kalaban ng Diyos yung taong nagkakasala. Ito, basahin ko sa inyo rito sa 5. Yung pinagaling ng Diyos na lumpo, sabi niya rito, ikay gumaling na, huwag ka na magkasala. Kasi nga, yun po ang dapat, pinapractice natin, hindi tayo nagkakasala. Para hindi po tayo gapusin ng dyablo. Ito po, yung lalaking pinagaling ng Panginoong Yesus, sabi niya ron, huwag ka na magkasala. Ito, basahin ko po sa 1:5. Patuloy. Pagkatapos ng mga bagay na ito, nagkaroon ng pista ang mga Hudyo. At umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem ngay may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa. Na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Na sa mga ito ay nanghandusay marami at sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. At naroon ang isang lalaki na may 38 taong nang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nandusay at pagkakilala siya'y umahon, malaon ng panahong may sakit. Sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw sa tubig, datapwat samantalang ako'y naparoroon ay nakalusong na muna ang iba bago ako. At sinabi sa kanya ni Jesus, pagtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon ngay araw ng Sabat, kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, siya rin ang sa akin nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At tinanong nila siya, sino ang taong sa iyo nagsabing buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay miwalay palibas ay may isang karamihan sa dakong yaon. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya sinabi, narito, ikaw ay gumaling.
gumaling na, huwag kang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Ayun oh, sinabi ng Panginoong Yesus dito, gumaling na siya, huwag na siya magkasala, sabi ng Panginoong Yesus. Kaya hindi po once saved, always saved. Kasi nga, ito, sabi ng Panginoong Yesus dito sa lumpo, na pinagaling niya yung may sakit. Ito, basahin ko po sa inyo muli sa 1, 5, sa 14 na lang po, 5:14. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya sinabi, narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka na magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. O yun, pinag-utos ng Diyos na huwag na siyang magkasala, baka may mangyari pa sa kanyang lalong masama. O yun po, yun po yung tunay na kaligtasan, yung hindi tayo nagkakasala, pinapractice po natin yung mga aral ng Diyos. Huwag ka na magkasala dahil baka may mangyari pa sa yung lalong masama. O yun oh. Kasi nga, pasasamain ka ng diablo pagka wala kang alam sa aral ng Diyos. Ganun po yun. Kailangan hindi po tayo nagkakasala. Pinapractice po natin yung aral ng Diyos. Ito rin po sa may pinagaling ng Panginoong Hesus sa kanyang karamdaman, yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, sabi ng Panginoong Hesus dito, wag na siyang magkasala. O yun, kailangan alam natin yung mga aral ng Diyos para wag tayong magkasala. Hindi po yung once saved, always saved. Tinubos ka na sa isang pagkakataon, tapos saved ka na, hindi po ganun. Kailangan hindi ipinapractice natin ang aral ng Diyos hanggang sa kapuspusan ng katawan ni Kristo. Hanggang sa maabot natin ang maluwalhating katawan ng Panginoong Hesus, ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung wag na po tayo magkasala palagi. Ito, gaya sa lumpo at saka rito rin po sa babaeng nangangalo niya, nahuli. Ito, basahin ko po sa inyo muli rito. Dito sa ibang talata naman, sa yung babaeng pinagaling ng Panginoong Hesus. Sa 1:8, 1 hanggang 11 po. Tatapat si Jesus ay napas sa bundok ng mga Olibo. At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya at siya'y naupo. At sila'y tinuruan at dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. At nang ilagay siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babae ito sa kasalukuyang pangangalo niya. Sa kusan nga ay pinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? At ito'y sa kanyang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya may maisumbong sila. Datapwat, yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapwat, nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanya'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila nang ito'y kanilang marinig, ay si Elis na isa-isa na nagpasimula sa katandaan hanggang sa kahulilihan. At iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya sinabi, Babae, saan sila nangaroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, walang sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin nahatol sa iyo. Umayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. O yun o. Sabi dito ng Panginoon Jesus, humayo ka ng iyong lakad. Huwag ka nang magkasala. O yun o, kailangan alam natin yung utos para hindi po tayo magkasala. Kasi yung kasalanan po, laban po sa Diyos yun. Kaya sabi niya sa lumpo, huwag ka nang magkasala. Dito sa babaeng nahuli sa pangangalo niya, huwag ka na rin magkasala. O yun po, kailan pinapractice po natin yung aral ng Diyos na hindi tayo magkasala. Ganun po, hindi po yung once saved, always saved. Maling aral po yun. Sa kailangan po ng taong reliyon. God bless po. Sana po naunawaan nyo na kailangan pinapractice dahil utos po ng Diyos, huwag na po tayong magkasala. Ito, basahin ko po sa inyo muli rito yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag na siyang magkasala. Kasi nga yung kasalanan,
Silo ng diablo yun, saka ano, laban sa Diyos po yun. Ito sa, basahin ko muli sa inyo rito sa 1:8-11. At sinabi niya, walang sino man, Panginoon, at sinabi ni Jesus, ako man ay hindi hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. O, yun, ang sinabi niya sa babaeng nangangalo niya, huwag na siya magkasala. Dito po sa, ano, sa 5 rin, yung lumpo, kaya nagkasakit ng 38 years, may sakit, kasi nga makasalanan siya, sabi ng Panginoong Hesus. Gagapusin po kasi yun ng diablo kayo pagka yung makasalanan kayo, gagapusin kayo sa mga kasalanan ng diablo, sisiluin kayo. Kaya sabi ng, kaya kailangan alam natin yung mga aral ng Diyos para hindi tayo talian ni Satanas, hindi tayo magkasakit, hindi tayo gapusin ng diablo. Ito po, basahin ko po sa inyo muli rito sa yung lumpong pinagaling ng Diyos, tinalian ni Satanas dahil makasalanan, sabi ng Panginoong Hesus, huwag na siyang magkasala. Ito po sa 5:1-14, basahin ko po sa inyo rito, sa maiksi na lang. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. O yun o, mangyayari pa sa kanya yung lalong masama pagka yung hindi niya pinapractice yung mga aral ng Diyos, papasukin siya ng diablo. Kailangan alam po natin yung mga aral ng Diyos para hindi po tayo kapusin ni Satanas sa mga kasalanan, ganoon, sa mga, kailangan pinapractice po natin yung aral. Yung, ingatan nga natin ang sarili na walang dungis sa sanglibutan. Ganun po. God bless po. Sana po naunawaan ninyo, hindi po once save, always save ang kaligtasan. Hindi, kaya at saka kailangan po ng tao yung reliyon. Para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, magpahugas ka ng paa. Ang paghuhugas po ng paa sa Diyos, karoon tayo ng ugnayan sa Kanya, kailangan yung lakad natin, hugasan natin yung paa ng mga aral niya. Ganun po ibig sabihin nun. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi kayo magkakaroon ng ugnayan sa akin, kundi ko kayo hugasan ng paa. Di ba? Kundi ko kayo hugasan. Ganun po yun. Yung panghugas po, yung maaral, yung masamang lakad mo, o yung pipigilin mo yung paa mo sa mga masamang lakad, mga masamang gawain. God bless po. Sana po naunawaan nyo na ang kaligtasan hindi po one save, always save, at kailangan po ng reliyon ng tao. God bless po sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Ingat po. Love you po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ingat.